Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. Yan ang pahayag ng bagong halal na Senate President Win Gatchalian na siyang tumuldok sa ilang linggong agawan sa liderato ng Senado. Pero tuloy pa rin ang bangayan ng ilang senador. Sa isang social media post, sinabi ni Senador Ping Lacson na sa tansya niya, nasa 700 milyong piso ang nasayang sa 28 days na pamumuno ni ngayon Minority Leader Alan Peter Cayetano bilang SP. Naanya, panay naman kaguluhan. Mula sa putukan noong May 13, pagtakas ni Senador Bato de la Rosa mula sa warrant ng International Criminal Court, ilang araw na hindi pagsipot ng grupo ni Cayetano sa session at hindi otorisadong Blue Ribbon Committee hearing. So if you count those days, those are the days na naging unproductive. No? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So babawiin naman natin yan in the next few days. Sa isang Facebook live stream, pumalag si Cayetano sa tinawag niyang pangiintriga. Buwelta niya, gusto lang ng grupo ni Gatchalian na sila ang manguna sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa flood control scandal. Take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Ani Gatchalian, sa mga susunod na linggo, ilalatag na ng Senado ang priority bills at puspusang maghahanda para sa impeachment trial. Sa unang pagkakataon kanina, nagharap ang mga miyembro ng prosecution at defense panels sa isang pre-trial conference na pinangunahan ni Senate Secretary Ray Bantug bilang clerk ng impeachment court. Dito, inilatag ang impeachment case, nilista ang mga testigo at ebidensya ng bawat panig at pinag-usapan ang schedule at iba pang proseso sa gagawing paglilitis na magsisimula sa July 6. Ani Gatchalian, magpapatawag siya ng caucus o meeting kasama ang lahat ng senador para pag-usapan ang resulta ng pre-trial conference, schedule ng trial at seguridad ng Senado. Ayaw na rin daw masamain ni Gatchalian ang hindi pagsipot ni Cayetano at iba pang minority senators sa special session kahapon. You also see it as a way para ma-ensure that all's well after the dispute? Yung caucus na yun? Like I said, no, lahat naman ay sa mga nakakausap po, generally the senators just want to go back to work. And itong impeachment is part of our responsibilities under the Constitution. So it's part of our work. No? Samantala, tumangging magkomento si Gatchalian sa una ng inanunsyo ni Lacson na planong italaga ang abogadong si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Anya, kailangan pang pag-usapan yan. Sa kontrobersyal na session noong June 3, nagpasa ang 12 senador ng resolusyong pinapayagan ng Senado na magtalaga ng ibang presiding officer sa halip na ang SP. Pinapawalang bisa ng grupo ni Cayetano ang sesyong yan na una na ring nagtalaga kay Gatchalian bilang acting SP. I think that's put in academic at this point. You know, the petitioners were involved 5 times in past senates that the quorum was 12. So, napaka-inconsistent. If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-i-issue yan ng TRO. So wala namang TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho. Pareho sina Gatchalian at Senate President Pro Tempore Tito Soto sa opinyon na 16 votes ang kailangan para makonvict si Duterte dahil yan ang 2/3 ng lahat ng senador. Kahit pa nagtatago si De La Rosa at nakakulong si Senador Jinggoy Estrada na sinuspindi na ng Sandigan Bayan. Wala pang malinaw na sagot si Gatchalian kung susundin ba ng Senado ang suspension order, pero para sa kanya, ang isang suspended na senador hindi rin pwedeng magsilbing senator judge. Wala pa rin siyang malinaw na pahayag kung anong epekto nito sa bilang na kailangan para i-convict ang bise. We cannot also preempt kung anong sasabihin ng ibang mga senators.
I can only state my opinion. Sa ngayon, mahigpit pa rin ang seguridad sa Senado sa ilalim ng heightened security measures. Dahil ayon daw sa mga intelligence at law enforcement agencies, ay nananatili ang banta sa seguridad ng Senado. Gayunpaman, kada linggo naman daw ay makikipagpulong sina Gatchalian at Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus sa mga security agencies para i-adjust ang security measures kung kinakailangan. At maaari na rin daw na magsagawa ng hearings ang mga komite lalo na't na-assign o nahalal na ang mga chairpersons kahapon. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.